Ang pelikula ay nagbubukas sa isang malamig at madilim na silid habang ang ating bida na si Choi Yi-jae ay nakaluhod sa sahig. Siya ay umiiyak na nagmamakaawa at nagtatanong kung ano ang kanyang ginawa upang maranasan ito. Maya-maya ay may isang babaeng may baril ang lumapit sa kanya at malamig na sumagot na nagkasala siya dahil hinanap niya siya bago pa siya dumating para hanapin siya. Pagkatapos ay itinutok niya ang kanyang baril sa kanya at pinaputukan mismo sa pagitan ng kanyang mga mata. Ngunit sa halip na mamatay ay himalang nahulog siya sa isang eroplano at idinilat pa ang kanyang mga mata. Kasunod nito ay dinala tayo sa 7 taon bago ang insidente. Ang may maraming pangarap na si Choi ay pumunta sa isang interview sa isa sa mga pinakamalaking kumpanya sa South Korea, ang Taekang. Hindi pa siya nakakapagtapos at ang trabahong ito ay makakatulong sa kanya na makabayad sa kolehiyo, kahit na ang kanyang kasintahan na si Jisoo ay tiwala na makukuha niya ang trabahong ito. Sa kasamaang palad, isang medyo matanda na lalaki ang dumaan sa harap niya at nagpabundol sa isang kotse. Hinawakan ng lalaki si Choi at sinubukan na magsalita, ngunit agad itong namatay. Ang aksidente na ito ay naging malaking trauma para kay Choi, na naging dahilan upang hindi siya magtagumpay sa kanyang interview. Ang resulta ng pagbagsak niya ay naging malupit dahil si Choi ngayon ay kailangan na magtrabaho ng iba't ibang trabaho upang mabayaran ang kanyang malaking utang sa paaralan. Pagkatapos ng ilang taon na paghihirap, muli siyang nagkaroon ng pagkakataon na ma-interview sa Taekang. Habang ang ibang mga lalaki ay tumetawa, ang pangunahing lalaki ay tila humanga sa kanyang pagsusumikap kaya si Choi ay umalis na may pag-asa. Ngunit sa sandaling makalabas siya sa silid, nakatanggap siya ng isang nakababahalang tawag. Nakumbinsi siya ng isang kaibigan na gamitin ang lahat ng ipon niya sa isang negosyo, na lumalabas na isang malaking scam. Ngayon ay wala ng pera si Choi para sa darating niyang kasal. Hindi rin niya pwedeng kasuhan ang kanyang kaibigan dahil namuhunan din ito para kumita. Habang pauwi mula sa istasyon ng pulisya, nakita niya si Jisoo sakay ng isang marangyang sasakyan kasama ang isang lalaki na nag-abot ng bulaklak. Pakiramdam niya ay pabigat na siya sa kanyang kasintahan kaya napagpasyahan niyang makipaghiwalay kaagad. Nang gabing iyon ay lalong lumala ang mga pangyayari nang nag-iwan ng sulat sa pinto ang kanyang landlord na sinasabi na maghanap na siya ng bagong titirhan. At parang hindi pa ito sapat dahil nakatanggap siya ng isang mensahe na sinasabi na hindi siya napili para sa trabaho sa Taekang. Sa lahat ng maling nangyayari sa kanyang buhay, napagpasyahan ni Choi na gawin na ang labag sa Diyos. Siya ay gumawa ng isang sulat ng pagpapakamatay na nagsasabi na hindi siya natatakot sa kamatayan dahil ito ang solusyon sa kanyang problema, pagkatapos ay tumalon siya mula sa isang gusali at nahulog sa kanyang kamatayan. Sa susunod na eksena ay nagising si Choi sa isang pribadong jet sa isang ganap na naiibang katawan, kasama ang parehong babae na nakita sa unang eksena na binabasa ang kanyang sulat ng pagpapakamatay. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang si Death, isang immortal na nilalang na kumukuha ng mga kaluluwa para sa paghahatol at dinala siya sa tuktok ng isang nakakatakot na madilim na haligi. Si Choi na nasa sarili niyang katawan ay sinabihan ni Death na kinutya niya siya sa pamamagitan ng pagtawag sa kanya bilang isang kasangkapan upang wakasan ang kanyang paghihirap. Kaya bilang resulta, siya ay dadaan sa matitinding parusa bago pa man niya harapin ang paghahatol ng Diyos. Walang awa na itinapon siya nito sa isang malalim na puno ng mga nakakatakot na demonyong kumakain ng tao. Ngunit bago pa bumagsak ang kanyang katawan ay muli siyang nagising sa pribadong jet pabalik sa ibang katawan. Dito ay ipinahayag ni Death ang kanyang parusa, mamamatay siya ng 12 beses at sa lahat ng ito ay papasok ang kanyang kaluluwa sa ibang katawan. Sa bawat paggising ay haharapin niya ang kamatayan at mararanasan ang paulit-ulit na sakit, ngunit kung makakatakas siya sa kanyang nakatakdang kamatayan ay maaari niyang ipagpatuloy ang buhay sa katawan na iyon. Si Choi ay nabigla at nalilito sa lahat ng narinig, ngunit bago pa niya masabi ang anumang bagay ay naglaho na si Death. Pagkatapos, ang eroplano ay biglang nakaranas ng pag-alog, ngunit ito ay naging maayos din agad. Bahagyang gumaan ang loob niya nang malaman niyang nasa katawan siya ni Park Jin, ang anak ng CEO ng Taeking. Sa oras din na iyon ay pumasok sa kanyang ulo ang isang maliit na maladayamante na globo, at lahat ng alaala ay dumaan sa kanyang isipan. Sa buong buhay ni Park ay nakikipagkumpetensya siya sa kanyang nakatatandang kapatid na lalaki, ang parehong lalaki na humanga sa kanyang interview sa Taekang bago siya mamatay. Matapos matalo ng kanyang kapatid sa lahat ng bagay, si Park ay sumasailalim na ngayon sa pagsasanay upang maging susunod na CEO, samantala, si Choi ay tuwang-tuwa dahil sa wakas ay mabubuhay na siya bilang CEO ng kumpanya, isang bagay na pinapangarap niya.
Ngunit hindi niya alam na ito ay isang parusa at ito ay simula pa lamang ng isang paglalakbay sa pagbabago ng buhay. Sa lalong madaling panahon, ang makina ng eroplano ay pumutok at ang lumipad na parte ng eroplano mula sa pagsabog ay tumama sa gilid nito. Ang piloto at stewardess ay hinigop palabas na iniwan siyang mag-isa na hindi makaalis sa kanyang upuan. Habang ang apoy ay kumakalat sa buong eroplano, si Park ay nasunog at kalaunan ay namatay. Nagising si Choi sa parehong madilim na silid na nakita natin sa unang eksena kasama si Death na naghihintay sa kanya. Siya ay may 11 bala pang natitira, ang bawat isa ay para sa natitira niyang buhay at ang masakit na pagkamatay. Pagkatapos ng kanyang huling kamatayan, siya'y itatapon sa impyerno at si Death ay ipinakita sa kanya ang isang nakakatakot na nagniningas na bangin ng impyerno. Ngunit mayroong isang paraan upang makalabas, ang maladayamante na globo ay magbibigay sa kanya ng mga alaala at kakayahan ng katawan kung saan siya nabubuhay. Kung makakatakas siya sa kamatayan, ang kanyang mga aksyon sa buhay na iyon ay huhusgahan ng Diyos, hindi ni kamatayan. Maaari pa siyang mabigyan ng panibagong buhay. Determinado si Choi na ipaglaban ang kanyang maliit na pagkakataong mabuhay at handang pumasok sa kanyang susunod na katawan, ngunit ang tanging paraan upang gawin ito ay isang bala sa ulo na manggagaling kay Death. Sa susunod na eksena ay nagising siya sa katawan ni Song Jae-sep, isang propesyonal na daredevil na nagtangka ng isang nakakabaliw na 8,000 metrong pagtalon sa langit na walang parachute. Ang kanyang layunin ay mapunta sa isang safety net na nakakabit malapit sa sahig. Kung siya ay magtatagumpay ay makukuha niya ang napakalaking 300 bilyong won na premyo. Gamit ang kanyang mga alaala at kasanayan, nakaramdam si Choi ng kumpiyansa. Nagsimulang tumaas ang mga ratings sa TV habang pinapanood siya sa buong mundo gamit ang kanyang personal na channel, ngunit naging malupit ang kapalaran dahil naunang bumagsak ang ulo ni Jae-sep sa sahig na agad niyang ikinamatay. Samantala, makikita natin ang isang maikling eksena na magdadala sa atin sa lugar ng aksidente kung saan mayroong 2 bangkay. Sinabi ng isang paramediko na ang katawan ng babae ay malala, ngunit may kakaibang nangyayari habang nakikita natin ang litrato ni Choi sa pasaporte malapit sa wallet ng babae. Pagkatapos ang eksena ay bumalik sa ating bida na nasa loob muli ng malamig at madilim na silid kasama si Death matapos ang muli niyang pagkamatay sa ibang tao. Napagtanto na hindi niya mababago ang kanyang kapalaran, humingi ng tawad si Choi sa pag-iisip sa kamatayan bilang isang kasangkapan para wakasan ang kanyang buhay. Gayunpaman, sumagot si Death na huli na para humingi ng tawad dahil nakagawa siya ng kasalanan na ikinagalit ng Diyos. Ngayon kung hindi niya malalaman at itatama ang kanyang kasalanan, itatapon siya sa impyerno kahit na makaligtas pa siya sa parusang ito. Gamit ang isang bala sa kanyang ulo, si Choi ay dinala sa katawan ng isang batang may magulong pag-iisip na estudyante, si Kwon Hyuk-soo bago siya magpakamatay. Si Hyuk-soo na pinalaki sa isang mahirap na tahanan ng isang solong ina ay regular na inaapi ng mas matatangkad at malalakas na kaklase. Ngayong nasa loob na ng katawan niya si Choi, nagawa niyang talunin ang bully ng paaralan na si Lee Jin-sang, ngunit kalaunan ay nadaig siya ng isa pang lalaki na si T-Sok. Habang kumakain ay nakaisip si Choi ng isang plano, binuhos niya ang kanyang pagkain sa ulo ni Lee saka umalis. Dahil napahiya, ang bully ay pumunta sa pinuno ng lokal na gang na si Kim Song at nakiusap na ipaghiganti siya. Gayunpaman, nang makita nito na si Lee ay natatakot sa isang payat at maliit na batang lalaki ay pinutol na nito ang relasyon kay Lee dahil nahihiya siyang magkaroon ng ugnayan sa isang duwag. Dahil dito, ang lahat ay sinimulan na kutsain si Lee at wala na siyang naging kaibigan. Sa kabilang banda, ang dating nababagabag na si Hyuk-soo ay masabik na ngayong pumasok sa paaralan. Teka lang mga ka-oppa, kung gusto nyo ng pre-loved at 100% na authentic na cellphone, dito nyo mabibili sa Facebook page ng Gadget Access PH. Iniisip ni Choi na maiiwasan na niya ngayon ang kamatayan at unti-unting babangon. Isang gabi nang si Hyuk-soo ay naglalakad pabalik sa kanyang tahanan, ang galit na si Lee ay pinalo siya na ikinadurog ng kanyang ulo at ikinamatay nito. Si Choi ay muling binalik sa silid kasama si Death. Habang ang dalawa ay nag-uusap, sinabi ni Death sa kanya na ang mga darating na kamatayan ay magiging mas masakit pagkatapos ay binaril siya nito sa ulo. Ang kanyang kaluluwa ay dinala na ngayon kay Joo-han, isang 35 taong gulang na fixer na ginagawa ang lahat ng maruming trabaho para sa isang gang, kabilang na ang pagpatay. Sa kasalukuyan, siya ay ginawang hostage at napapaligiran ng mga miyembro ng gang na nagtatanong sa kanya. Dito ay malalaman natin na pagkatapos niyang makita ang kanyang kasintahan na nagdusa sa kamay ng gang,
si Juhan ay nagnakaw ng 10 bilyong won mula sa kanyang boss at nagplano na tumakas kasama siya. Gayunpaman siya ay nahuli kaagad matapos maitago ang pera, at dahilan kung paano siya napunta sa kasalukuyang sitwasyon. Gamit ang kanyang kakayahan sa pakikipaglaban, si Juhan ay tumakas sakay ng motor, ngunit gaya ng pagpapaalala sa kanya ni Death, ang mga bagay ay hindi ganon kadali. Ang kanyang boss ay naglalagay ng 2 bilyong pabuya sa kanyang ulo, kaya ngayon ang mga taga-subaybay sa buong lungsod ay mainit siyang hinahabol. Pagkatapos ay dumiretso tayo sa isang matinding eksena ng paghabol, kung saan nagawa ng ating bayani na pigilan ang mga ito gamit ang kanyang hindi kapani-paniwalang mga kasanayan sa motorsiklo, na nagiiwan ng ilang aksidente sa kanyang kalagayan. Kahit na naabutan siya sa pagitan ng rooftop at ng kanyang amo, nagawa ni Juhan na makatakas sa isang matapang na pagtalon sa swimming pool. Nang sa wakas ay makalayo na siya sa mga humahabol, nagmaneho siya para salubungin ang kanyang kasintahan sa isang lugar. Si Juhan ay mayroon na ngayong 10 bilyong won, kasama ng kanyang pinakamamahal na babae. Ito ang nagbigay ng pag-asa kay Choi dahil sa tingin niya ay makakatakas na siya sa mga baluktot na laro ni Death. Gayunpaman, sa isang nakakagulat na twist ng mga kaganapan, ang kanyang sariling kasintahan ay binaril siya sa ulo, na agad siyang pinatay. Sa muling paggising ni Choi sa madilim at malamig na silid, pinagtawanan siya ni Death at ipinahayag na hindi kailanman minahal ng babae si Juhan dahil pera lang ang gusto niya. Gayunpaman, si Choi ay nakaisip ng magandang ideya, siya lang ang nakakaalam kung saan itinago ni Juhan ang pera. Kapag bumalik siya sa kanyang susunod na katawan, plano niyang kunin ang perang yon. Napangiti si Choi bago siya binaril ni Death sa ulo. Sa kasamaang palad, ang lahat ng kanyang paghahanda sa mga plano ay naging walang silbi, dahil nang si Choi ay muling nagkatawang tao, naging isa siyang bilanggo na nagpupumilit na alalahanin ang kanyang mga bagong alaala. Nang maglaon, nalaman niya mula sa kanyang ka-cellmate na si Ji-young na pareho silang lalaya sa loob ng 4 na araw. Sa kanyang sorpresa, isa sa kanyang mga cellmate ay si Lee Jin-sang, ang high school bully na pumatay kay Hyoksu. Mulat sa kanyang nakaraan, hinarap at sinuntok siya ni Choi nang biglang magpakita ang kanyang mga alaala. Siya na ngayon si Cho Sang, dating isang aspiring MMA fighter na sumuko sa kanyang karera dahil sa utang sa pananalapi ng kanyang pamilya. Isang araw, nagpasya siyang maging fall guy sa isang hit-and-run case para sa isang mayaman. Nangako sa kanya ang mayamang pamilya ng 200 milyong won bilang kapalit. Gayunpaman, nang mamatay ang biktima ng hit-and-run, ang kanyang kaso ay tumaas bilang murder, na nagkulong sa kanya ng 2 taon sa bilangguan ng kabataan. Mula noong araw na iyon, ang isang galit na si Cho Sang ay nang blackmail sa lalaki sa halagang 1 bilyong won, na nagbabanta na ilalabas ang katotohanan kung hindi siya susunod. Lingid sa kanyang kaalaman, naglagay ang abogado ng 100 million won bounty sa kanyang ulo. Samantala, ibinunyag ni Choi ang mga nakaraang ginawa ng psychopath na si Lee sa harap ng lahat. Nagreresulta ito sa pambubuli sa kanya ng ibang mga preso. Plano na ngayon ni Choi na makaligtas sa kanyang mga huling araw bilang si Cho Sang sa pamamagitan ng pagpapanatiling kontrolado ang kanyang init ng ulo. Ngunit ang kanyang planong pang-blackmail ay bumalik sa kanya nang ang mga bilanggo ay hinimok ng kasakiman dahil sa pabuya sa kanyang ulo na nagbalak ang lahat na patayin siya. Nang nakipag-away siya ay natuklasan niya ang nakatagong husay sa pakikipaglaban ni Cho Sang at agad niyang pinahalagahan ang lakas ng kanyang bagong katawan. Lumipas ang 4 na araw at sa wakas ay nakilaya na si EJ sa bilangguan. Tinanggihan niya ang ilang bilyong won na bayad sa blackmail at itinakda ang kanyang layunin sa mas malaking pera, ang nakatago na 10 bilyon ni Juhan. Pagkatapos ng mabilis na paglalakbay sa pier, madali niyang nahanap ang pera at natulog sa kanyang silid. Habang payapang natutulog, nagising siya sa isang tawag sa telepono mula sa ina ni Cho Sang. Kinaumagahan ay itinago ni Choi ang kalahati ng pera sa isang pampublikong lugar, ganap niyang binaliwala ang patakaran na pagkatapos ng 4 na araw na kung hindi makukuha ang mga ari-arian, ito ay kanilang kukunin. Plano niyang ihatid ang natitirang pera sa nanay ni Cho Sang gayunpaman, hindi na mamalayan ni Choi na may sumusunod sa kanya mula pa nang makalabas siya sa kulungan. 2 taon nang naghihintay ng paghihiganti ang ama ng batang babae na nasawi sa aksidente, at dahil dito ay tinambangan niya si Choi at sinaksak ang katawan ni Cho Sang na bumagsak sa sahig. Nauutal na humingi ng tawad si Choi, desperado siyang magpaliwanag ngunit pinutol siya ng papalapit na mga yabag. Ito ay walang iba kundi ang kanyang kaibigan sa bilangguan, si Ji-young.
Lumalabas na hinahabol nito ang pabuya sa kanyang ulo, kaya brutal nitong sinaksak si Cho Sang na ikinamatay niya. Pagbalik sa lugar ni Death, umiyak si Choi ngunit mabilis din na tinipon ang sarili. Determinado na bawiin ang perang itinago niya sa locker, hiniling niya kay Death na patayin siya agad at ibalik sa mundo. Ang susunod na eksena ay dadalhin tayo sa harap ng istasyon ng tren kung saan itinago ni Choi ang pera sa isang locker. Bago matapos ang huling araw ay nakuha niya ang bag at nasulyapan ang sarili sa salamin. Siya ay muling nagkatawang tao bilang si Jang Jian, isang 24 na taong gulang na modelo na walang kakulangan sa alinman sa mga babae o pera. Sa bagong gwapong mukha na ito at isang bag na puno ng pera, nagpasya si Choi na pumunta sa isang party kinagabihan. Doon ay ibinunyag ng isang kaibigan na may pagkakataon si Jian na magmodelo para sa tekang kung magugustuhan siya ng bagong CEO ng kumpanya na si Park Tae-woo. Nang maglaon, ang CEO ay humarap sa ating bida ngunit hindi matukoy ng lasing na si Jian kung saan niya nakita ang kanyang mukha. Sa katotohanan, siya ang parehong tao na pumuri kay Choi sa interview ng Taekang noong gabi bago siya nagpakamatay. Kinaumagahan habang tinutulungan ang nakatatandang kapatid ni Jian sa kanyang cafe, nakita ni Choi si Jisoo at nag-flashback ang lahat ng mga sandaling magkasama sila. Nang maglaon ay ipinahayag ng nakakatandang kapatid na ang babae ay pumupunta doon araw-araw at ito ay isang sikat na manunulat. Sa isang mabilis na flashback, makikita natin si Jisoo na dati pang gusto na maging manunulat at ang kanyang kasintahan na si Choi ay hinihimok siya na tuparin ang kanyang mga pangarap. Pagbalik sa cafe, pagkatapos ng mabilis na pagsasaliksik sa internet ay pumunta si Jian sa library at hinanap ang kanyang libro na To You in the Future. Mula sa araw na iyon ay nagsimulang makipag-usap sa kanya si Choi araw-araw, na nagpapanggap na isang tagahangan na may isang kwento na nananatili sa kanyang utak. Sinabi niya sa kanya ang tungkol sa kamatayan at ang mga pangyayaring pinagdadaanan niya sa anyo ng isang kwento. Ngunit hindi sinabi ang pangalan ng pangunahing tauhan. Isang gabi matapos siyang magpaalam sa kanya ay nakarinig si Gia ng balita na may isang aksidente malapit sa cafe. Dahil sa takot, nagmadali siyang pumunta sa lugar at nakakita ng pulang payong sa eksena na tulad ng binigay niya kay Jisoo. Sa kabutihang palad, nakita niya itong ligtas at lumalim ang kanilang pagsasama nang ibinahagi ni Jisoo ang kanyang karanasan sa araw ng pagpapakamatay ni Choi. Kinabukasan, dala ng pagsisisi ay binisita ni Choi ang kanyang sariling libingan bilang si Jian. Doon ay nakatagpo niya ang kanyang ina, na nagmamadaling pumasok sa banyo matapos na hindi mapigilan ang kanyang mga luha. Sumama ang kanyang loob sa nakita, at sa kauna-unahang pagkakataon pagkatapos ng kanyang kamatayan ay hinarap niya ang mga kahihinatnan ng kanyang pinili. Nang gabing iyon ay lihim niyang ipinadala sa kanyang ina ang perang itinago niya, at nagkaroon ng bangungot kung saan siya namatay matapos mahulog ang isang signboard sa kanyang ulo. Pagkatapos ng sumunod na pagkikita nila ni Jisoo, nag-alok si Choi na ihatid siya pauwi at inaalala ang mga pagkakataong magkahawak kamay sila. Napagtanto niya na maaaring hindi na siya mabubuhay ng matagal, kaya naman inamin ni Gia na siya ang lalaki sa mga kwentong binanggit niya sa kanya at inihayag ang tungkol sa kanyang unang buhay bilang si Choi. Ngunit bago pa makapagsalita ang emosyonal na si Jisoo sa kanyang pag-amin, isang pulang kotse ang marahas na bumangga sa kanila. Namatay si Jisoo sa eksena habang si Jian ay lubhang nasaktan ngunit buhay pa rin. Ang lalaking walang pakialam na lumabas ng sasakyan ay walang iba kundi si Park Tae-woo. Magkakaroon tayo ng isang mabilis na flashback, si Park Tae-woo ay kasangkot sa pagpatay sa bawat muling pagkakatawang tao ni Choi sa isang paraan o sa iba pa. Pagkatapos ay tinakpan niya ang ilong ni Jian hanggang sa mamatay. Makikita natin ang isang larawan ni Choi na nahulog mula sa wallet ni Jisoo. Ito ang lugar ng aksidente na nakikita natin sa buong pelikula. Sa huling eksena ay bumalik si Choi sa silid ni Death at napansin niyang nagbabasa ito ng libro ni Jisoo na, sa sobrang galit ay kinuha niya ang baril nito at itinutok sa kanya, nagtatanong kung nag-e-enjoy ba siya. Dito na nagtatapos ang kwento, sana ay nagustuhan mo ito. Kung hindi ka pa nakasubscribe ay mag-subscribe ka na upang matulungan mo ang channel na ito. Mag-comment ka na rin tungkol sa kwento. Salamat!